Magandang araw o gabi, Sir Eric. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Noel. 26 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Masbate, kasama ang aking pamilya. Ang ibabahagi ko pong kwento ay walang kinalaman sa akin o sa pamilya ko. Karanasan po ito ng aking lolo at ang mandaragat na si Mang Teban, ang matalik na kaibigan at kumpare ng aking namayapang abuelo. Naikwento lang po ito sa akin noong nabubuhay pa si lolo na nais ko rin i-share sa inyo. Magsisimula ang ibabahagi kong istorya sa taong dekada 70 sa lalawigan ng Masbate at Samar. Taong 1975 ay nasa edad 21 pa lamang ang aking lolo Mandoy. Lumaki ang aking lolo sa mundo ng pangingisda sa lalawigan ng Sorsogon. Nasa dugo na kasi namin ang pagiging mandaragat. Ang ibang mga kamag-anak ni Lolo Mandoy ay kasalukuyang noon naninirahan sa Masbate. Dahil malapit lang ang Sorsogon sa Masbate, ay napapadalas dumako doon ang aking lolo upang bisitahin ang kanyang mga pinsan na kapwa mga mangingisda. Tuwing nagagawi ang aking lolo sa Masbate, ay hindi niya maiwasan mapasubo sa inuman. Palibasa, binata pa ito at walang mabigat na obligasyon. "Insan, wala ka bang balak mag-asawa? Gusto mo bang tumandang binata?" Ani Clavio, isa sa mga nakakatandang pinsan ng aking lolo. "Hindi naman ako nagmamadaling magkaroon ng asawa, mga insan. Alam niyo naman na palagi akong abala sa pangingisda, kaya wala nang oras manligaw." Palusot naman ni lolo. Sir Eric, kwento umano ni Lolo Mandoy, noong hapong yun habang nagiinuman sila, ay nakaharap din niya sa inuman si Mang Teban, na halos hindi nalalayo ang edad sa kanya. Aniya, hindi raw ito palakibong lalaki at hindi mahilig makisawsaw sa usapan nilang magpipinsan. Bagamat nababasa umano ng aking lolo sa mga mata ni Mang Teban na magkakasundo silang dalawa, hindi niya lubos maisip na sa unang pagkakataon makikilala niya si Mang Teban ay agad silang nagkasundo. Medyo magkapareho daw sila ng ugali. Mas lalong nagka-interes ang aking lolo na makilala ng lubusan ng bagong kaibigan na kapwa niya mandaragat nang makilala niya ang kapatid nitong dalaga na si Criselda. "Kuya Teban, nakauwi na si nanay at tatay galing bayan. Nabili na nila ang pinabili mong pump belt ng makina." Bungad na wika ng dalaga. Napako umano ang mga mata ni lolo sa taglay na karisma ni Criselda. Hindi siya makapaniwala na isa palang paraluman ng kapatid ng bago niyang kaibigan. "Mandoy, si Criselda pala kapatid ko." Pagpapakilala ni Mang Teban sa kanyang kapatid ang aking lolo. Nagkatinginan lang ang dalawa na tila naiilang at walang gustong magsalita. Pareho silang nahihiya. Matipid lang nang ngumiti ang dalaga sa aking lolo bago tumakbo palayo sa kanilang pinag-iinuman. Noong makaalis ang dalaga, nagpaalam na rin si Mang Teban na uuwi muna sa kanilang bahay upang tignan ang bagong pump belt na ilalagay sa kanyang makina. "Sandali lang, Teban. Pwede ba akong sumama? Gusto ko kasi makita ang bangka mo." Ani Lolo Mandoy, na tila dinadahilan na lamang na makita ang bangka nito, sapagkat ang totoo ay nais talaga niyang masulyapan ng dalaga. "Oo naman, Mandoy. Halika, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kaganda ang bangka ko." Tugon naman ni Mang Teban. Ani Lolo, magkasama silang naglakad patungo sa bahay nito. Naninirahan umano ang pamilya ni Mang Teban sa pinakadulo ng baryo, malapit sa suba na napapalibutan ng maraming nipa. Sa una nilang pagkakakilala ay marami silang napag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pangingisda. Nang makarating sila sa makipot at maputik na daan, ay muli nilang nilakad ang isang makitid at hinawan na mga nipa. Nakatirik kasi ang bahay ng mga magulang ni Mang Teban sa gilid ng pangpang ng suba.
Ipinakilala ni Mang Teban ang aking lolo sa kanyang mga magulang. Hindi siya lubos makapaniwala na nag-iisang kapatid pala ng binata ang marikit na dalagang si Criselda. Kwento pa noon sa akin ni Lolo Mandoy, maganda umano ang bahay ng kanyang bagong kaibigan. Kahit na gawa lang ito sa tabla at pawid. Maaliwalas ang loob ng tahanan at marami ang kasangkapan. Sa bahaging kusina malapit sa malaking agunan ay nasipat ni Lolo sa itaas ng pinaglulutuan ng mga pinausukan at pinatuyong kabayong dagat. Itim na paa ng manok at ilang maliliit na buntot pagi. Meron ding pinatuyong balat ng kalabaw na halos mahigit ilang taon nang nakatiwangwang sa itaas ng maliit na pugon. Tinanong ni Lolo Mandoy si Mang Teban kung para saan ang mga pinauga o pinatuyong lamang dagat at parte ng mga hayop. Aniya mainam na panggamot daw ang kabayong dagat at ugang buntot pagi sa anumang uri ng sakit. At ang balat naman ng kalabaw ay kadalasan nilang ginagawang herbal soup. Sinabi din ni Mang Teban na nakaipit din umano sa bubong na nipa ang pinagputulan ng kanilang pusod ni Criselda. Mandoy, bago tayo pumunta sa bangka ko, may magandang bagay lang akong ipapakita sa'yo. Saglit lang at kukunin ko lang sa kwarto. Wika ni Mang Teban. Ngumiti lang si Lolo habang ginagala ang paningin sa mga nakasabit na bagay sa itaas ng agunan. Sir Eric, labis na namangha ang aking lolo sa ipinakitang bagay ni Mang Teban. Isa itong mahabang puting latigo. Yun ang unang beses na nakakita si Lolo Mandoy ng kulay puti na buntot ng pagi. Saan mo nakuha ang ganyang kagandang latigo? Pambihira, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Bulalas na wika ni Lolo. Galing ang buntot na ito sa albinong pagi na nahuli noon ni Lolo sa Samar. Magaling naman daragat ang lolo ko at marami siyang nahuhuling isda. Paliwanag ni Mang Teban. Ganun ba? Nasaan pala ang lolo mo, Teban? Tanong ni Lolo Mandoy. Wala na siya. Matagal nang patay ang aking lolo. Namatay siya sa kamay ng manlalason. Naluluhang tugon ni Mang Teban. Ang ibig mong sabihin nilaso ng lolo mo? Tanong muli ng aking lolo. Tumangulang naman si Mang Teban at malalim na huminga bago nagwika na nasawi umano ang kanyang lolo sa isang malaking piging sa araw ng kapistahan sa Samar. Naroon raw sa lalawigan ng Samar ang ilang malapit na kaanak at kaibigan ng kanyang namayapang lolo. Ani pa umano ng aking abuelo, ipinagmamalaki sa kanya ni Mang Teban ang puting latigo ng albinong pagi. Isang makamandag na sandata na muntikan ng makapatay ng isang nilalang na nagkukubli sa dilim. Minsan na raw ginambala ng aswang ang pamilya ni Mang Teban sa katahimikan ng gabi. Mabuti na lamang hindi ito duwag na lalaki at handang nakipagsabayan sa halimaw na labis talagang hinangaan noon ni Lolo Mandoy. Noong una pa lang alam na ng aking lolo na sa likod ng katahimikan ni Mang Teban, nagtatago ang tibay ng loob na tila walang kinatatakutan. Sir Eric, matapos nilang pag-usapan ng tungkol sa nabubukod tanging latigo at husay sa pagiging mandaragat ng namayapang lolo ni Mang Teban, ay ipinakita na nito sa kanya ang bangkang dimotor na pantatluhan. Makintabang pintura na halatang bagong pahid. Bukod sa bangka ni Mang Teban, meron din sariling sasakyan pandagat ang ama nito na halatang nasa ilalim ng pagkukumpuni dahil sa mga masilyang naggalat sa magkabilang katawan ng bangka. Saan ka ba madalas mangisda, Teban? Ni minsan kasi hindi pa kita nakita sa laot. Madalas kasi ako mangisda sa area nyo dahil medyo maganda ang huli. Kaya nga palagi ako nagagawi rito sa Masbate. Usisang tanong ni Lolo Mandoy. Madalas kasi ako mangisda sa malalim na dagat, sa parting bahagi ng Samar. Malalaki ang mga isda doon. Minsan napadpad din ako sa bulan kapag panahon ng tamban. Gumagawa kasi ang nanay ko ng bisang at bulad kaya may panahon na lumilipat ako sa gawing yon. Pero mas malaki ang kinikita ko kapag sa bahaging karagatan ng Samar ako nangingisda. Gusto mo ba sa akin sumama? Mag-isa lang kasi ako pumapalaot at minsan naman sinasamahan ako ni tatay,
lalo't inaayos pa ang kanyang bangka. Mahabang linta niya ni Mang Teban. Nakakahiya naman sa tatay mo. Ikaw na rin ang nagsabi na magkasama kayong dalawa. Pero kung gusto mo talaga akong makasama sa laot, bakit hindi? Anang Lolo Mandoy. Sir Eric, malapad nang umiti ang aking lolo nang sabihin ni Mang Teban na malapit nang maayos ang bangka ng kanyang ama. Dahilan upang mag-isa na naman itong mangingisda. Naging pabor kay Lolo Mandoy ang nais ng kanyang kaibigan. Hingil na magsama sila sa laot. Sapagkat interesado siya sa kapatid nito na si Criselda. Yun kasi ang unang pagkakataon na nagkagusto siya sa isang babae. Dahil binata pa nga noon ang aking lolo at wala pang nakaatang na responsibilidad ay naisip niyang manatili muna pansamantala sa Masbate. Nakituloy siya sa isang tiyahin niya na kapatid naman ng kanyang ama. Nagpaalam si Lolo Mandoy sa kanyang mga magulang na bibisita siya tuwing linggo sa Sorsogon. Hindi naman kasi ganoon kalayo ang dalawang lalawigan lalo't ang gamit mo ay bangkang dimotor. Simula nung manirahan ng aking lolo sa Masbate, ay lalo silang naging malapit ni Mang Teban. Palagi silang magkasama sa laot at palaging marami ang nahuhuling isda. Umulan man o umaraw ay wala silang pinapalampas na panahon. Maliban na lang ang pagsama ng panahon. Nagkataon namang nasira ang bangka di bugsay ng kanyang pinsan. Kaya pinagamit muna ni Lolo ang kanyang bangka. Naging doble ang kita ni Lolo Mandoy, kaya mas malaking halaga ang naabot niyang salapi sa kanyang mga magulang. Ang pagkakaibigan ni na Lolo Mandoy at Mang Teban ay mas lalong lumalim na kasing tibay ng pader at nagkaroon ng kabuluhan na pareho silang nakikinabang. Madalang na lamang sila umiinom ng alak at mas madalas na nasa laot. Sa pangingisda nila ginugugol ang bawat sandali. Kinalaunan sa tulong ni Mang Teban ay mas lalong napalapit ang aking lolo kay Criselda. Bagamat hindi nagpakita ng anumang motibo si Lolo Mandoy, nais niyang makuha ng puso ng dalaga sa tamang paraan na hindi kailangan ng sapilitan, lalo't nag-aaral pa ito nung mga panahong yun. Mula sa pinakamalawak na karagatan hanggang sa malagong bakawan at kanipaan, ay nakaranas umano ang dalawa ng kababalaghan. Minsan na silang nakasalubong ng isang itim na aso o baboy sa pinagdaraungan ng bangka, tuwing nagagawi sila sa ibang isla. Bagamat wala namang nangyari sa kanilang masama dahil umano sa ipinakitang katapangan ni Mang Teban. Palagi daw noon baon ni Mang Teban ang buntot pagi kapag pumapalaot. Kwento pa nga sa akin ni Lolo Mandoy, nakakita pa umano sila ng isang itim na figura ng babae. Umasbantog sa tawag na Black Lady na talaga namang nagpatindig balahibo sa aking lolo, maliban na lang kay Mang Teban. Subalit ang pagiging mandaragat nila ang dahilan kung bakit muntikan pa silang mamatay sa kamay ng mga aswang nung minsang mapadpad sila sa isang isla ng Samar, dulot ng masamang panahon. Ang pangyayaring yun ay hindi nila inaasahan dahil sa biglaang pagbago ng panahon na kung saan kailangan nilang magtulungan. Maisalba lang ang kanilang mga buhay. Sa kapanahunan ni na Lolo Mandoy at Mang Teban ay hindi pa gaano kaunlad ang teknolohiya. Maging ang mga tagapagbalita sa mga radyo at pahayagan ay masasabing kulang pa. Maging ang Pag-asa na siyang nagpapahayag ng masamang panahon ay talaga namang kulang-kulang sa pagmonitor ng mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Isang araw bago maganap ang sakuna at trahedya sa kapalaran ni na Lolo at Mang Teban, ay pinagdiriwang muna umano ni Criselda ang kanyang kaarawan. Simple lang ang naganap na handaan at nagkaroon din ng inuman. Karamihan sa mga bisita ay mga pinsan ni Lolo. Hindi raw kasi pala kaibigan ng magkapatid na sina Mang Teban at Criselda. Nagtataka nga noon ang aking lolo dahil wala man lang dumalo na kaibigan o dating kaklase ng dalagang kanyang lihim na sinisinta. Subalit ang masayang inuman ni na Lolo Mandoy at Mang Teban ang huling nagpaligaya sa kanila dahil mangyayari na ang sigalot sa kanilang buhay pagsapit ng panibagong umaga. Kinabukasan, August 8, 1975. Maganda ang panahon. Payapa ang sikat ng araw at kalmado ang karagatan.
Malumbay ang ihip ng hangin, hudyat na walang paparating na unos. Sa likod ng magandang panahon ay hindi nila inaasahan ang paparating na bagyo. Isang typhoon na tinatawag na deadly tropical cyclone in the summer of 1975 in the Philippines. Sa lilim ng sikat ng araw ay tahimik na inaayos ni Lolo at Mang Teban ang mga gagamitin nila sa pangingisda. Napag-usapan umano nila na mangisda sa malawak na karagatan sa bahaging Samar. Sinigurado nilang dalawa na kumpleto ang lahat ng gamit at walang anumang nakaligtaan dahil medyo malayo ang kanilang paglalayag. Naisipan din ni Mang Teban magdala ng ekstra gasolina sa may kalakihang galon. Higit sa lahat, hindi niya nakalimutan ang latigo ng albinong pagi. "Parang Teban, sakto na kaya itong baon nating pagkain? 3 araw tayong mamamalagi sa laot. Dagdagan kaya natin ang baon nating bigas?" Anang tanong ni Lolo kay Mang Teban. "Sakto lang to, paring Mandoy. Kung sakali man kumulang ang baon nating pagkain, pwede naman tayong dumaong sa malapit na isla para bumili ng pagkain. Isa pa't maaari tayong kumilaw ng isda." Tugon naman ni Mang Teban. "Oo nga pre, bakit hindi ko yun maisip?" Ani Lolo at saglit na napakamot sa ulo. "Mandoy, Teban, kung ako sa inyo, wag na kayong lumayo sa pangingisda. Wag nyo nang tangkain pumunta sa bahaging Samar. Masama ang kutob ko na may paparating na unos. Hindi nyo napansin ang nagsili parang mga ibon sa kalangitan? Nakita ko ring lumipad ang alaga nating pato kanina. Masamang pangitain yon." Wika ng nanay ni Mang Teban. "Nay, wala naman pong anunsyo sa radyo na may paparating na bagyo. Tignan mo po ang kalangitan, kay ganda ng sikat ng araw." Sagot naman ni Mang Teban sa kanyang ina. Walang nagawa ang ginang kundi ang manalangin sa kanyang isipan na sana walang mangyaring masama kina Lolo Mandoy at Mang Teban, at nagkamali lang ito ng kutob. Matapos nila maihanda ang buong kagamitan sa bangka, ay pinagtulungan na nilang buhati ng pagtulak ng sasakyan pandagat sa suba. Mabilis silang sumampa ng bangka at agad na pinaandar ni Mang Teban ng makina. Siya din ang magtitimon sa kanilang mahabang paglalayag. At dahil malayo ang kanilang paroroonan ay nagsalitan sila sa pagtitimon ng bangka. At dahil kalmado ang panahon at tahimik ang alon, ay mabilis nilang narating ang hangganan ng Masbate patungo sa teritoryo ng Samar. Makalipas ang mahigit 4 na oras ay narating nila ang magandang lokasyon kung saan natatanaw ang ilang maliliit na isla na sakop ng nasabing lalawigan. Ani umano ni Lolo Mandoy, naging maluwag sa kanya ang salapi buhat nung palagi silang magkasama ni Mang Teban. Sa katahimikan ng panahon habang abala sila sa pangingisda, ay hindi sila nabigo makahuli ng malalaking isda na medyo mataas ang kalidad sa merkado. Mga isdang mga may kukulay, nakaliskis na talaga namang mahal ang bawat kilo. Kwento pa sa akin ni Lolo sa buong maghapon nilang pangingisda ni Mang Teban ay hindi nagbago ang bugso ng panahon. Bago kumagat ang dilim ay nakapagdaong na sila sa isang maliit na isla at muling ipagpapatuloy ang pangingisda kinabukasan bago umuwi ng Masbate. Nagawa pa nga nilang mag-ihaw ng isda sa tabing isla. Kinaumagahan ng madaling araw ay maaga silang pumalaot. Malapit nang mapuno ang 2 malaking sisidlan kaya naisip nilang hindi na sila magtatagal sa gitna ng karagatan. Parehong abala sa pangingisda ang dalawa sa lilim ng sikat ng araw. Pakiramdam nila'y sa tindi ng init ay tumatagos ito sa kanilang balat. Ngunit ang mainit na panahon ay biglang nilamon ng malakas na hangin. Pakiramdam nila umiikot ang pabugso nito na may kasamang paghampas ng alon. Tumingala sila sa kalangitan at gumuhit sa kanilang paningin ng mga nagsisili parang mga ibon na halatang nabulabog sa malayong kagubatan. Dumating sa punto hindi na kinaya ng kanilang bangka ang malakas na ihip ng hangin na tila parang isang buhawi na umaaligid sa buong paligid. Nilamon ang liwanag ng maitim na ulap hanggang sa magmistulang gabi ang araw. Sa lakas ng hangin at hampas ng pagbugso-bugsong ulan,
ay naisip ni Mang Teban na kailangan nilang makahanap ng panibagong pagdadaungan. Hindi sila maaaring bumalik ng Masbate sapagkat sasalubungin nila ang malakas na alon. Pag minamalas nga naman, bakit ngayon pa sumama ang panahon? Ani Mang Teban sa kanyang sarili. Hindi na nila nagawang makabalik sa unang islang pinagdaungan kagabi, kaya minabuti nilang maghanap ng pinakamalapit na isla na sakop pa rin ng buong Samar. Habang mabilis na pinapatakbo ni Mang Teban ng bangka ay naging malikot ang kanyang mata sa bawat sulok ng karagatan, hanggang sa masipat ang hindi pamilyar na malawak na isla na sa tingin niya'y magiging ligtas sila ni Lolo Mandoy. Sir Eric, malaya at ligtas silang nakapagdaong sa islang yun. Siniguro ni na Lolo at Mang Teban na hindi magtatagal ang kanilang bangka, kaya itinali nila ito ng mahigpit sa isang malaking puno sa tabing isla. Naghanap sila ng masisilungan at nagbabaka sakaling may naninirahan sa kalagitnaan ng isla. Ngunit wala silang nakita ni isang bahay. Nilibot nila ang kalahating sakop ngunit puro malalagong kakahuyan ang sumalubong sa kanila, na halatang hindi pa ito napapamahayan ng mga tao. Sa puntong yun muling bumalik sina Lolo at Mang Teban sa bukana ng isla. Nagtago sila sa lilim ng isang malaking puno habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Pareho umano namilog ang kanilang mga mata nang masipat nila ang tuluyang pagtaas ng alon at mahagip ang rumaragas ang buhawi na muntik pa silang liparin sa tindi ng lakas nito na gumagambala sa sapin ng dagat. Batid nilang may bagyong paparating, ngunit wala silang kaalam-alam. Nakapasok na ang bagyo sa ilang rehiyon ng Pilipinas at kasama ang Samar sa tinutumbok ng mata ng bagyo na tinatawag na Deadly Tropical Cyclone. Sa lakas ng hangin ay nagawang pataubi ng kanilang bangka sa pinagdaungan hanggang sa tangayin ng hangin ng kanilang mga gamit. Pati ang mga nahuli nilang isda ay hindi nakaligtas sa hagupit ng panahon. Ani umano ni Lolo Mandoy, nanatili sila sa malaking puno at nagtago sa malapad na katawan nito upang hindi sila tuluyang tangayin ng hangin. Humanap sila ng makakapitan dahil pakiramdam nila'y nakabaon sa hukay ang kalahati nilang katawan. Tiniis din nila ang sakit sa bawat asik ng ulan. Mas tumindi ang kinakaharap nilang krisis noong gumuhit sa kalangitan ng magkakasunod na asik ng kidlat na tumutusok sa karagatan na talagang nagbigay kilabot sa kanilang dalawa. Magdamag silang gising at binabantayan ang kanilang sarili habang nakatuon ang mga mata sa nakataob na bangka. Sumagi pa nga noon sa isip ni Lolo na baka sa islang yun sila mamamatay ni Mang Teban. Sa pakikipaglaban ni na Lolo at Mang Teban sa hagupit ng bagyong Bebang ay nakaramdam sila ng labis na panghihina habang kumakalam ang kanilang mga sikmura. Nanginginig din ang buo nilang katawan sa lamig ng panahon. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam sila ng kaunting ginhawa dahil humihina na ang ulan at hangin. Bagamat ang pagbugso ng alon ay hindi sapat upang makapaglayag sila kaya't kailangan pa nilang manatili sa islang yun sa buong magdamag. Ang araw ay nagmistula pa ring gabi na tila nasa panganib ang kanilang mga buhay. Sumapit ang gabi kung saan tuluyan ng naglaho ang malakas na bugso ng hangin at ulan, ay naisip nilang baliktarin ang bangka. Ang kanilang mga gamit sa pangingisda ay tuluyang naglaho kasama ang mga nahuli nilang isda. Ang personal naman nilang gamit ay nakaligtas sapagkat nadala nila ito nung maghanap sila ng masisilungan, kung kaya't nasa kamay pa rin ni Mang Teban ng matagal na niyang buntot pagi. Pinagtulungan nilang ayusin ang bangka. Nagpasalamat din sila dahil hindi naman nabutas ang bandang ilalim, maliban na lamang sa makina na nilamon ng tubig, ngunit nanatiling nakakabit sa dulo ng bangka. Bagamat nababahala pa rin si Mang Teban kung aabot ang natitirang gasolina ng makina pabalik sa kanilang lugar, lalo't natangay na rin ng alon ng 1 galon na naglalaman ng reserbang langis. Nang masiguro ni Mang Teban na maayos pa ang makina ay saka lamang sila ni Lolo nakahinga ng maluwag. Nanghihinayang man sila sa mga nahuli nilang isda ay hindi yun malaking kawalan. Anilay ang mahalaga na kaligtas sila sa bingit ng kamatayan.
Subalit hindi lang palayo ng kakaharapin nilang signos dahil may mas matindi pa silang pagsubok na haharapin. Kwento kasi ni Lolo, matapos nilang ayusin ni Mang Teban ng bangka at napagkasunduan na maglayag kinabukasan pag medyo maayos na ang panahon, ay isang nakakagimbal na pangyayari ang nagpagulantang sa kanila na halos sumiwalay na umano ang kanilang mga kaluluwa. Noong masiguro na sa maayos na kondisyon ng bangkang dimotor, ay naisip ni na Lolo Mandoy at Mang Teban maglibot sa buong isla para humanap ng makakain. Hinubad din nila ang kanilang mga damit upang mabawasan ang lamig sa katawan. Sa kanilang paglilibot ay tanging isang bag lang ang kanilang bitbit na naglalaman ng mahalagang mga gamit, kabilang na ang buntot pagi at maliliit na kutsilyo na pinatatalop at pinambabalat sa isda. Sa pagsusumikap na makahanap ng panlaman sa tiyan, ay nasipat nila ang maraming nakatumbang mga puno, kabilang na ang mga ligaw na saging. Nasipat nila ang isang puno ng saging na may bunga na malapit ng mahinog na puno ng maraming buto. Bagamat pinagtiyagaan nila itong kainin kahit na mapakla ang lasa, malamanan lang ang kanilang mga sikmura. Sa kalagitnaan ng kagubatan ng nasabing isla ay may nakita silang magandang ispat para magpahinga at makaidlit man lang ng ilang sandali bago pumutok ang araw. Pinilit nilang matulog paupo habang nakatiklop ang mga tuhod sa lilim ng malaking nakausling bato na nagmistulang yugib. Sa kanilang pagpapahinga ay bigla silang nakarinig ng ilang yabag ng mga paa. Mga paang nag-uunahan papalapit sa kanila. Sa puntong yun nagwika si Mang Teban sa aking lolo na kailangan nilang magtago. Nakaramdam kasi ito ng panganib sa bawat kaluskos ng mga paa. Nagkubli sila sa nagkukumpulang halaman na sinalanta ng bagyo at nakita nila ang ilang bulto ng katawan ng mga tao, kabilang na ang ilang kababaihan. Binabagtas ng mga ito ang labasan ng kasukalan patungo sa tabing isla. Nagtataka na noon sina Lolo at Mang Teban kung saan galing ang mga taong yon. Naisip tuloy nila na baka may mga pamilyang naninirahan sa pinakadulo ng kakahuyan. Naguguluhan umano si Mang Teban kung bakit nagmamadali ang mga taong yon sa hindi malaman na dahilan, lalo't hindi pa rin humuhupa ang sama ng panahon kahit na medyo humina na ang bugso ng hangin. Palihim nilang sinundan ng mga taong yon hanggang sa dalhin sila ng kanilang mga paa kung saan natatanaw nila ang kanilang bangka. Nilamon sila ng matinding hilakbot nung masipat nila sa hindi kalayuan na tila sumisingot sa hangin ng ilang pulutong ng mga tao. Naghiwa-hiwalay ang mga ito na animoy may hinahanap sa tabing dagat. Ilang saglit pa nakita ni Mang Teban at Lolo Mandoy ang isang lalaki na tila may hinihila na anong bagay mula sa mababaw na tubig. Patungo sa buhangin na labis na nagpasindak sa kanilang dalawa, sapagkat ang bagay na yon ay sariwang bangkay ng tao. Mas tumindi ang sitwasyon nang masilayan nila ang isa pang ginang na hila-hila din ng isa pang katawan ng tao. Matutukoy umano nila na kapwa mangingisda ang mga nakuhang bangkay sa tabing dagat. Halos lumuwa ang kanilang mga mata nung simulan lantakan ng mga taong iyon ang dalawang bangkay. Nagmistulang malaking piging sa tabing dagat ang kanilang natunghayan sa katatapos lang na pananalasa ng bagyo. Nanginig sa takot ang aking lolo habang kalmado naman ang diwa ni Mang Teban. Bagamat makikita pa rin sa kanyang mga mata ang takot. Sabi pa ni Lolo, pinakalma umano siya ng kanyang kaibigan at nagwikang wag siyang mataranta at lumikha ng anumang ingay sapagkat manganganib ang kanilang mga buhay. Teban, mukhang hindi pangkaraniwang tao ang mga yan. Mukhang napadpad tayo sa maling isla. Kinakabahang wika ni Lolo. Tama ka, Mandoy. Tingin ko mga aswang sila. Kailangan natin magdoble ingat. Pag naging pabaya tayo, paniguradong magiging panlaman tayo sa kanilang tiyan. Kailangan bago pumutok ang araw, makaalis na tayo sa islang ito. Tugon naman ni Mang Teban habang hawak ang buntot pagi. Paano tayo makakaalis? Tingin ko malalaman nilang nandito tayo sa kanilang isla. Malapit lang sila sa bangka natin. Ano na ang gagawin natin?
Bulalas na tanong ni Lolo. Hindi nila malalaman na nandito tayo, Mandoy. Marahil iniisip nila na ang dalawang bangkay na yan ang sakay ng bangka. Kaya magpasalamat na lang tayo sa dalawang bangkay na nakuha nila sa tabing dagat. Tugon muli ni Mang Teban na pilit tinataga ng sarili habang punong-puno ng takot ang aking lolo. Sir Eric, kwento pa umano ni Lolo. Hindi pa doon nagtatapos ang kakaharapin nilang kalbaryo ni Mang Teban. Matapos daw kasi pagpiestahan ng mga nilalang ang dalawang sariwang bangkay ay humagilap pa ang mga ito sa tabing isla ng mga namatay na tao, gamit ang kanilang maselang pang-amoy. Ilang saglit pa ay muli na namang may hinihilang bangkay ang isang matandang lalaki. Ngunit sa puntong yun hindi nila ito kinain. Bagkus binuhat ito ng matanda at nagwika sa mga kasama niya na babalik na umano sila sa kanilang kuta. Dagdag pa ng matanda, bukas na lang sila ulit maghahanap ng mga inanod na bangkay sa tabing dagat na tila ito ang namumuno sa kanilang lipi. Pabulong na nagwika si Mang Teban sa aking lolo na kailangan nila maghanap ng mapagtataguan. Kung mananatili pa umano sila sa kanilang pinagkukublihan, ay mabibisto sila ng pangkat ng aswang. Tahimik at maingat na naglakad sina Lolo at Mang Teban sa malagong halaman. Pareho silang nagtago ng padapa na maisalba ang kanilang mga buhay sa paparating na panganib kung magkataon na mahuli sila. Sa kabutihang palad, nakaalpas sa kanila ang pulutong ng mga nilalang na hindi sila namamalayan. Magpapaabot pa ba tayo dito ng bukas sa isla, Teban? Hindi ko kayang manatili dito. Natatakot ako, Teban. Nanginginig na tanong ni Lolo. Tingin ko kailangan na nating umalis sa isla sa lalong madaling panahon. Delikado kung magtatagal pa tayo dito. Kapag tuluyan ang nakalayo ang mga aswang, kahit masama pa ang panahon maglalayag tayo. Sana hindi pumalya ang makina. Sagot naman ni Mang Teban. Sir Eric, noong tuluyang maglaho sa pandinig ni na Lolo at Mang Teban ang mabibigat na yabag ng pangkat ng mga aswang, ay nagmamadaling tumayo ang dalawa at tarantang tumakbo sa kanilang bangka. Pinagtulungan nilang buhati ng bangka sa tubig dagat. Ngunit nung hilain ni Mang Teban ang tali upang paandarin ng makina, ay hindi ito mag-start. Kaya paulit-ulit na hinila ni Mang Teban ang tali ngunit ayaw pa rin gumana. Dahil sa nililikhang ingay ng pagbughay ng makina, ay nakuha nito ang atensyon ng mga aswang kahit nasa malayo. Muli silang binalot ng matinding takot nang maulinigan nila ang ilang nilalang na matuling tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Hindi lang basta pangkaraniwang anyo ang gumuguhit sa kanilang mga mata. Bagkus mababagsik na nilalang. Ang kanilang normal na anyo na may mapupulang mata at matatalas na kuko ay naging ganap na totoong halimaw. Tuluyan nang nagpalit anyo bilang mababangis na hayop ang mga naninirahan sa pinakadulo ng isla. Matutukoy umano ni Mang Teban na angkan ng mga bangkilan ang mga aswang. Mandoy, ikaw na ang bahala sa makina. Siguraduhin mo lang na mapapaandar mo ito. Kundi tapos tayong dalawa. Ani Mang Teban na may matapang na tono. Anong gagawin mo, Teban? Huwag mong sabihin lalabanan mo sila. Usisang tanong ni Lolo habang nanginginig sa takot ang buo niyang katawan. Sir Eric, kwento pa noon ni Lolo Mandoy, hindi na umano kumibo si Mang Teban. Bumaba ito ng bangka habang mahigpit na hawak ang buntot pagi. Bago makipagsagupaan sa mga halimaw si Mang Teban, nagwika pa ito sa aking lolo na kapag nagtagumpay itong mabuhay ang makina, ay iwan na lamang siya at iligtas ang sarili na tila nagpapaalam na si Mang Teban at handang ibuwis ang buhay. Sa takot ni Lolo Mandoy ay binuhos niya ang buong lakas na paandari ng makina at umaasa na magkaroon ng isang malaking himala. Habang panahila ni Lolo ng tali sa makina ay nagsimula na ring makipaglaban si Mang Teban. Malapitan niyang nakikita kung paano harapin ng kanyang kaibigan ng mga aswang gamit ang mahabang latigo. Palipat-lipat kasi ng tingin si Lolo Mandoy sa makina at kay Mang Teban. Wala siyang magawa na tulungan ito sa pakikipaglaban
Ang tanging magagawa niya lamang ay buhayin ang makina ng bangka. Nagmistula umanong berdugo si Mang Teban. Walang habas nitong hinahagupit ang mga nilalang na nagtatangkang lumapit sa kanila. Bawat hila ng tali ni Lolo sa makina ay naririnig niya ang malakas na pag-atungan ng malaking hayop na may nakakakilabot na tinig na tila nasasaktan sa bawat latay ng latigo. Labis na mangha ang aking lolo sa ipinamalas na katapangan ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya ito nakikitaan ng anumang takot makipagsabayan sa mababangis na halimaw. Kaliwat kanan ng bawat paghagupit ni Mang Teban ng latigo. May pagkakataon na napapaatras ang ilang aswang tuwing lumalapat sa kanila ang kamandag na sandata. Ngunit tila walang katapusan ng pakikipaglaban ni Mang Teban dahil biglang nagsidatingan ng ilan pang mga nilalang. Galing sa loob ng kagubatan na tila natunugan ang nangyayaring labanan. Lumipas pa ang ilang minuto ay tinapunan ng tingin ni Lolo si Mang Teban na tila habol hininga at halatang napagod sa pakikipagpunong braso. Minsan napapaluhod ito sa buhangin at mabilis namang bumabangon upang manatiling buhay sa kamay ng mga nilalang na sobrang hayok sa laman ng tao. Makalipas pa ang ilang sandali kung saan malapit na umano bumigay ang katawan ni Mang Teban at nakikita ang nalalapit na kamatayan na walang humpay sa pagwasiwas ng latigo na kumukonsumo ng kanyang lakas, ay milagrong nabuhay ni Lolo ang makina. Bago pa man tuluyang makalapit ang mga bagong dating na nilalang ay sinigawan ni Mang Teban si Lolo na patakbuhin ang bangka sa bandang malalim na tila may naisip na magandang plano. Nang makalayo ang bangka sa tabing isla ay mabilis na lumusong si Mang Teban. Sumisid ito sa dagat patungo kung saan inihinto ni Lolo ang bangka na naghihintay sa kanyang pag-ahon. Sa kabutihang palad na gawa ni Mang Teban lumangoy hanggang sa makarating sa bangka. Dahil nanghihina na ang matapang na binata, ay tinulungan siya ni Lolo Mandoy makasampa bago lisanin ang isla. Hindi naging madali ang kanilang pagtakas habang naglalayag sa madilim at malawak na karagatan. Sa pinakalaot ay patuloy pa ring malakas ang alon habang humahagupit ang hangin. Magkaiba kasi ang presyon ng daloy ng panahon sa bungad ng isla at sa kalagitnaan ng karagatan. Nakipagsagupaan sila sa bangis at talim ng panahon bago makaalpas sa hangganan ng Samar, papasok sa karagatan na sakop na ng Masbate. Bagamat malayo pa rin ito sa kanilang lugar na pinagmulan, tanging sila lamang ang naglalayag at walang mahihingian ng tulong. Sa hindi kalayuan ay may nakita silang isla na sakop pa rin ng Masbate, at ang islang yun ay medyo pamilyar sa kanilang paningin. At alam din nilang may mga pamilyang naninirahan doon. Gayunpaman, may kalayuan ang nasabing isla ngunit kailangan nilang makipagsapalaran sa bagsik ng bagyong Bebeng o mas kilala sa tawag na bagyong Nina. Makalipas ang ilang sandali ay ligtas silang nakapagdaong sa islang yun. Marami silang nakitang mga bangkang nagkalat sa baybaying dagat na tila hindi nakaligtas sa hagupit ng hangin kanina. Ang ilan sa mga bangka ay nakatagilid at nakataob sa ilang bakawan. Sa entrada ng malagong bakawan ay nasipat nila ang isang kubo na may mataas na tukod. Subalit nasira ang mga dingding at bubong na tinangay ng malakas na hangin.